huwag baliwalain ang kanyang biyaya. Baka pagdating ng panahon, ang biyayang inaasam, kailanman ay hindi na makamtan. Magandang araw mga kabarangay, ako po si Papa Dudut, isang kabarangay natin ang matapang na ibabahagi sa ating programa ang kanyang kamalian. Ano kaya ang kanyang naging kasalanan? Alamin natin dito sa programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga tagapakinig ng napakagandang programang Barangay Love Stories. Isa po ako sa mga masugid na tagapakinig ng inyong programa na talaga namang nakapagbibigay inspirasyon at pag-asa sa mga taong lugmok na lugmok at handa ng sumuko sa buhay. Halos lahat na yata ng kwento ng buhay at pag-ibig sa Barangay Love Stories ay napakinggan ko na. Tuwing off ko sa trabaho ay napapakinggan ko ang magagandang kwento ng buhay at pag-ibig na nagbigay inspirasyon sa akin upang isulat ang sarili kong kwento. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay nais ko po munang tanungin ang mga kabarangay natin na nakikinig sa inyong programa. Nabiktima na ba kayo ng sarili ninyong prinsipyo? Ang sagot ko po ay oo. Nabiktima po ako ng sarili kong prinsipyo sa paraan na halos masira na ang buhay ko, na hanggang sa ngayon ay lubos kong pinagsisihan. Ninais ko Papa Dudut na sadyang hindi banggitin ang aking tunay na pangalan at ang mga taong involved sa aking kwento. Ito po ay para maproteksyonan ang privacy nila at maging ng aking sarili. Itago niyo po ako sa pangalang Georgia. Yan ang napili kong pangalan dahil para sa akin ay maganda at mukhang sophisticada sa tunog pa lamang. Fan din po kasi ako ng sikat na palabas ngayon sa GMA na ika-6 na utos. Although wala namang koneksyon sa buhay ko ang nasabing palabas. Sisimulan ko po ang aking storya noong ako ay nasa second year high school. Dahil dito nagsimulang maging makulay ang aking buhay. Nang mga panahong yon ay nasa ibang bansa ang aking mama upang magtrabaho. Only child po ako Papa Dudut at si Papa ay nagtatrabaho sa isang microfinancing company bilang collector. Si Tita Lita, kapatid ni Mama, ay nag-aalaga sa akin. Kapatid siya ni Mama. Siya ang nag-alaga sa akin at sa kanya ipinapadala lahat ng kakailanganin namin sa bahay pati na rin sa eskwela. Mabait naman si Tita Lita. Yun nga lang ay nawala ang paggalang namin sa kanya noong may matuklasan akong lihim nila ni Papa. Hiwalay si Tita Lita sa asawa, may isang anak na lalaki na mas panganay sa akin ng 1 taon. 13 years old lamang ako noon Papa Dudut. Umuwi ako ng maaga sa bahay. Nasuspend ang klase namin dahil sa paparating na bagyo. Hindi ko alam na may uuwian pala akong dilubyo sa bahay namin. Bukas noon ang main door namin kaya diretso akong pumunta ng kwarto namin ni Tita para magpalit. Pero bago ako makapasok ay nakarinig ako ng hagik-hik. Ano ba Edgar? Nakikiliti ako. Boses ni Tita Lita. Napaisip ako noon Papa Dudut at hindi ata normal na nagkikilitian ang papa ko at ang hipag niya. At hindi ata magandang isipin na nasa loob ng kwarto namin si Papa habang dalawa lang sila ni Tita. Akala siguro nila ay walang darating na tao sa bahay namin kaya hindi nakalak ang pintuan. Hindi na ako kumatok Papa Dudut. Malakas kong itinulak ang pintuan para lamang magulantang sa makikita ko. Si Papa, nakayakap kay Tita Lita habang ang huli ay wala ng damit pang itaas. Georgia, anong ginagawa mo dito? Basag ang tinig na tanong ni Papa. Mabilis siyang umalis noon sa ibabaw ni Tita Lita na agad naman tinakpan ng sarili ng kumot. Kayo ang dapat kong tinatanong. Anong ginagawa ninyo? Naiiyak na tanong ko. Walang ibig sabihin to Georgia.
Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang sagot naman ni Papa. Tuluyan na akong umiyak noon at hindi nila ako pwedeng gawing tanga, Papa Dudut. 13 years old na ako noon at alam ko na may maling nangyayari. Matapos ko silang tignan ng masama ay mabilis akong umalis. Hindi matanggap ng isip ko na magagawa nila yon kay Mama. Asawa niya at sariling kapatid ang bumastos sa kanya at hindi ko sila mapapatawad. Ilang araw din akong balisa, Papa Dudut. Wala akong mapagsabihan ng sama ng loob at hindi ko kayang ikwento sa mga kaibigan ko dahil kahihiyan nyo ng pamilya ko. Hindi ko rin masabi kina lolo at lola dahil ayokong magkagulo. At kahit mahirap ay sinarili ko na lamang yon na naging dahilan ng mas malaking problema. Dahil sa natuklasan ko ay nawala na ako ng respeto kay Papa at kay Tita. Hindi na ako sumusunod sa mga sinasabi nila at wala akong pakialam kahit na maggalit pa sila sa akin. Panakot ko noon na isisiwalat ko ang lihim nila kapag pinakialaman nila ako. Tuloy pa rin ako sa pag-aaral, Papa Dudut, pero hindi na gaya ng dati. Iwan ko ang mga mababait na barkada at sa mga bad influence ako sumama. Mga estudyanteng patapon at walang ginawa kundi magbulakbol. Yung mga nasa murang edad pa lamang ay may bisyo na. Isang araw, Papa Dudut, ay may dumating na bisita sa bahay namin. Ang nag-iisang anak na lalaki ni Tita Lita. Si Jam na pinsang buo ko. Isang araw, inutusan ako ni Tita Lita na umalis at bumili ng kung ano sa mall na malapit lang sa amin. Katatagpuin ko din doon ang anak niya na lalaki at isasabay ko papunta sa amin. Georgia, bumili ka ng gusto mo sa mall at pag uwi mo, i-text mo ang number na to. Ito yung number ng pinsan mong si Jam. Isabay mo na rin sa pag-uwi, ha? Ang sabi niya, pero hindi naman ako sumagot, pero tinanggap ko ang inabot niyang pera. Alam kong suhol yon para sa akin. Nagpunta na ako sa mall at bumili ako ng kung ano-ano at halos maubos na ang perang bigay sa akin ni Tita Lita. Noong mapagod na ako sa kakalakad ay tinext ko na ang number na ibinigay sa akin ni Tita Lita. Hi pinsan, si Georgia to. Ako yung magsasabay sa iyo papunta sa amin. Nasaan ka na? Ang sabi ko sa text. Nag-reply naman siya kaagad at aniya ay nasasakayan siya ng jeep pauwi sa amin. Pagkabasa ko noon ay agad ko ngang pinuntahan ang sinabi niyang lugar. Agad ko namang nakita ang aking pakay at nabungaran ko kaagad ng isang binata na nasa edad 15 anyos. Guwapo? Matangkad, nasa 5'6" at moreno. Uhugin pa lamang kami noong huling magkita kaya nagulat ako sa itsura niya. Ikaw ba si Jam? Tanong ko. Oo, ako nga. Tara na. Ang sabi niya na wala man lang reaksyon sa mukha niya. Ang suplado naman neto. Cute pa naman. Ang sabi ko sa aking sarili. Ewan ko ba Papa Dudut pero iba ang pakiramdam ko noon habang kaharap ko si Jam. Para bang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong mali yon dahil pinsan ko siya pero hindi ko naman maiwasang makaramdam ng ganon. Tumakay na nga kami ng jeep, Papa Dudut, at kinakabahan ako noon sa hindi ko malamang kadahilanan. At para mawala ang kaba ay sinubukan ko siyang kausapin. May pera ka ba na pambayad sa jeep? Tanong ko. Meron. Maiksing tugon niya. Akin na. Ako na ang magbabayad, buo kasi itong pera ko eh. Ang sabi ko. Ako na ang magbabayad para sa ating dalawa. Sabi niya sabay abot ng bayad kay Manong driver. Merong bahagi ng utak ko na nag-assume na crush niya din ako at hindi ako yung taong romantic, Papa Dudut. Yung mahilig sa drama at sa love story pero ng mga oras na yun ay naramdaman ko ang sinasabi nilang love at first sight. Ganon pala ang pakiramdam, Papa Dudut. May kaba at saya sa puso ko na nararamdaman ko dahil sa pagkakatabi naming yon sa loob ng jeep. Malamig ang pakikitungo ni Jam sa mama niya at ganon din sa papa ko.
At dahil siguro alam niya ang namamagitan sa kanilang dalawa. Kaya ako lang ang nakakausap niya sa bahay. Madalang nga lang at sa sala natutulog si Jam, Papa Dudut. Hindi ko mapigilan ng kiligin sa tuwing nadadaanan ko siya sa umaga na masarap pa ang tulog. Napaka-cute niya kapag nakapikit. Napakaamo ng kanyang mukha at aakalain mong napaka-masayahin niyang tao. Noong pasukan na ay nag-enroll din si Jam at dahil tumigil sa pag-aaral ay naging magka-batchmate kami. Magkaiba lang ng section pero kapag papasok at uuwi ay magkasabay naman kami. Kinikilig ako noon pero sinusubukan kong iwasan ang damdaming yon. Mabuti na lamang at may ibang taong nagpakita sa akin ng pagkagusto. Walang iba kundi si Kyle. Napansin ko ang palagi ang pagtitig sa akin ni Kyle. Isa siya sa mga kaklase ko at aaminin ko na medyo attracted ako sa kanya, Papa Dudut. Gwapo, matangkad at moreno. Pero mas malakas ang appeal ng pinsang kong si Jam kesa sa kanya. Mas matimbang pa rin sa akin si Jam at kahit pa kung tutuusin ay wala naman akong nakukuhang pagtingin mula sa kanya. Ang akala ko dahil lang totoo, pareho pala kaming umaasa na sana hindi na lang kami magkamag-anak. Isang araw, Papa Dudut, ay biglang nag-beep ang sipi ko. Nang buksan ko ang mensahe upang malaman kung sino ang nag-text ay parang halos lumundag ang puso ko. Gusto kong sumigaw sa sobrang halo-halong emosyon na nararamdaman ko, Papa Dudut. Galing sa isang tao ang text. Sa taong noon pa man ay isinisigaw na ng puso ko. Si Jam. Asan ka? Ang sabi niya sa text. Room namin, why? Reply ko. Teka bang umuwi saglit? May pag-uusapan lang tayo. Ang sabi niya. Oo naman. Sige, uuwi na ako. Ang sabi ko at mabilis na kumilos. Pagdating ko sa bahay ay si Jam lang ang tao. Si tita. Tanong ko. Namalengke? Aniya at nagulat pa ako nang hilahin niya ako papunta sa likod ng bahay. Bakit tayo nandito? Ano bang pag-uusapan natin? Tanong ko. Hindi ko alam, Georgia. Alam kong mali dahil magpinsan tayo pero hindi ko mapigilan ang puso ko. Mahal kita, Georgia. Ang sabi niya. Naguguluhan na rin ako, Jam. Akala ko dahil lang ito sa maling gawain ng magulang natin na dahil gusto kong silang pagpasakitan. Pero oo, nahuhulog din ako sa iyo. Sagot ko sa kanya. Niyakap ako noon ng mahigpit ni Jam at hindi ko mapigilan noon ang pagtulo ng luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa ligaya o dahil sa takot na mali ang nararamdaman namin ni Jam para sa isa't isa, Papa Dudut. Walang mali siya kina Papa pero ang totoo ay kami na noon. Naging masaya ang bawat araw ko, Papa Dudut. Kapag wala sina Papa ay magkahawa kami ng kamay na nanonood ng TV. Walang kasing saya na magkasama kami ni Jam. Laging humihirit si Jam ng halik pero syempre dahil inosente pa ako ay sa pisngi lang pwede. Hindi pa pwede sa lips dahil bata pa ako. Para sa akin masaya naman ang relasyon kahit na walang masyadong physical contact. Kagaya ng halik o yakap. Ngunit isang araw ay mapuputol ang lahat ng kasiyahan na nararamdaman ko sa piling ni Jam. Nalaman ng papa ko ang relasyon namin at galit na galit siya sa amin. Buisit kang bata ka? Ano yung nababalitaan ko na kayo daw ni Jam? Hindi ako umiimik noon. Sumagot ka. Boyfriend mo na ba si Jam? Galit na sabi ng papa ko. Oo pa. Kami na nga at anong masama doon? Tugon ko sa kanya. Anong masama doon? Georgia, magpinsang kayo. Nag-iisip ka ba? Aniya, at galing talaga sa iyo yan pa ha. Baka nakakalimutan mong kabit mo ang hipag mo. Kapatid mismo ng asawa mo. Balik ko. Nangangatwirang ka pa? Hiwalayan mo na yung lalaking yan. Immoral yung ginagawa ninyo. Magkadugo kayo. Ang sabi niya.
Huwag mo akong pangaralan ng pagiging immoral pa. Dahil ikaw mismo may gawain yan. Ang sabi ko naman sa kanya. Isang malakas na sampalang binitawan sa akin ni Papa. At dahil doon ay pumutok ang labi ko. Umiiyak na ako noon at galit na galit ako kay Papa. Gusto ko nang isiwalat noon ang kalokohan niya para makabawi. Pero ayoko namang mamroblema si Mama na nasa ibang bansa. Hindi umuwi si Jam ng gabing yon at alam kong alam na niya ang nangyari. Noon pa man ay tinawagan ko siya. Jam? Nalaman na ni Papa ang tungkol sa atin? Maghiwalay daw tayo? Ang sabi ko naman sa kanya. Ayokong hiwalayan ka, Georgia. Mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa iyo. Aniya. Mahal na mahal din kita, Jam. Ang sabi ko sa kanya habang bumabalong ang aking mga luha dahil sa sama ng loob. Hindi ako natulog sa bahay ng gabing yon at nakitulog ako sa bahay ng isang kabarkada ko. At dahil tawag ng tawag si Papa ay pinatay ko na ang cellphone ko. Kinabukasan ng hapon ay umuwi ako sa bahay para sana kumuha ng gamit. Pero isang balita ang malalaman ko. Wala na si Jam at iniwan na niya ako. Nalaman ko kay Tita Lita na pinauwi si Jam sa probinsya ng papa niya. Iyak ako ng iyak at agad kong inopen ang cellphone ko. Sunod-sunod ang mga text ni Jam at gusto niyang magkita kami. Magpakalayo-layo pero hindi ko nabasa ang mga yon. Sunod kong nabasa ang mga hinanakit niya na akala niya itinalikuran ko na siya. Sinubukan ko siyang tawagan noon pero hindi ko na siya matawagan pa. Dahil sa mga nangyaring yon ay nagpa siya akong maghiganti, Papa Dudut. Sinabi ko kina Lola ang ginagawa nila Papa at Tita Lita. Galit na galit sila noon at pinalaya si Tita Lita sa bahay. Ang masama pa ay sinundan siya ni Papa. Nakarating din kay Mama ang balita at galit na galit siya sa mga nalaman niya. Awang-awa ako kay Mama noon pero para akong nabunutan ng tinik sa puso ko. At dahil wala na akong kasama sa bahay ay kinalola na ako natutulog at kumakain. Tabi lang din naman ang bahay namin kaya naiwan na doon ang mga gamit ko at doon pa rin ako naliligo at nagbibihis. Isang araw ko ding iniyakan ang mga nangyari sa pag-iibigan namin ni Jam. Nagkasakit ako at para akong mababaliw, Papa Dudut. Sobrang sakit ng nararamdaman ko hanggang sa naging manhid ako sa nararamdaman kong sakit. After 1 month ay bumalik na ako sa dati. Pinilit kong bumalik para sa sarili ko. Doon naman ang pagpasok sa buhay ko ni Kyle. Matagal na siyang nanliligaw sa akin para makalimot naman ay sinagot ko na siya. Nang mga panahong yon ay hindi lang si Kyle ang boyfriend ko. May 2 pa akong boyfriend pero si Kyle ang lagi kong kasama. Ginagawa ko yon dahil gusto ko talagang mawala ang sakit dahil sa paghihiwalay namin ni Jam. Hindi ako naging masaya sa piling ni Kyle, Papa Dudut. Dahil nga sa hindi ko siya mahal. Si Jam pa rin ang laman ng isipan at puso ko. Kaya hindi ko nagawang mahalin si Kyle noon. Lumipas ang 4 na buwan at nabalitaan kong bumalik si Jam. Hindi man lang siya nag-text o tumawag na nandito na siya. At dahil umaasa akong magkakabalikan kami ni Jam, ay hiniwalayan ko naman si Kyle. Labis kong nasaktan si Kyle ng mga panahon na yon. Kyle, sorry pero maghiwalay na tayo. Yan ang mga salitang sinabi ko kay Kyle na nagpaluha sa kanya. Ha? Bakit mahal? Mahal kita, Georgia. Hindi mo na ba ako mahal? O kahit kailan ba ay nagawa mo kong mahalin ng kahit konti? Puno ng hinanakit na sabi niya at hindi ako nakaimik. Noon pa man ay ramdam ko na ibang mahal mo, Georgia. Pero tinitiis ko yon kahit na ako na lang ang gumawa ng paraan para mag-work ang relationship natin. Dahil mahal na mahal kita. Dahil ayaw kong magkahiwalay tayo.
Kaya please Georgia, hindi ko kayang wala ka. Ang sabi pa niya. Pero buo na noon ang desisyon ko na hiwalayan na si Kyle. Ayoko na ring dagdagan pa ang mga kasalanan ko sa kanya. Wala ding nagawa si Kyle sa pakikipaghiwalay ko. Umalis na lamang siya na umiiyak at mula noon ay hindi na niya ako kinausap pang muli, Papa Dudut. Grabe ka Georgia. Sinaktan mo talaga si Kyle? Halos umiyak siya gabi-gabi dahil sa iyo eh. Ang sabi ng kaibigan niya na si Melchor. Alam ko na yon ang tama, Papa Dudut. Ang hiwalayan siya kesa patuloy siyang saktan. Alam ko din na in time ay makaka-move on din siya at makakahanap ng babaeng totoong magmamahal at magpapahalaga sa kanya. Alam ko, Papa Dudut, na hindi magtatagal si Jam sa amin. Kukunin lang kasi niya ang mga papers niya sa school. Umaasa ako na magkakausap pa rin kami tungkol sa relasyon namin. Kaya naman tuwang-tuwa ako noong inaya ako ni May, isa sa mga kaibigan ko, na magpunta sa bahay na tinutuluyan ni Jam. Pagdating doon ay nakita ko kaagad si Jam, kasama niya ang mga barkada niya. Gusto ko siyang yakapin ang mga oras na yon, Papa Dudut. Pero hindi maaari dahil maraming tao. Niyaya nila kami na makisali sa inuman at gusto ko yung ideya na yon, Papa Dudut, dahil mapapalapit ako kay Jam at hindi ako umiinom kaya puro pulutan lang ang nilantakan ko. Tara, spin the bottle tayo, ang sabi naman ni May sa amin. Mukhang masaya yun ha, tara. Pagsang-ayon naman ng isang barkada ni Jam. Nanonood lang ako noon at puro kalokohan ang mga tanong at pinapagawa nila. Hanggang natapat kay Jam ang bote. Tinanong siya ni Mary ng truth or dare. Dare naman ang sabi ni Jam. Halikan mo si Georgia sa lips. Mga 10 seconds, ang sabi niya. Ha? Gulat na sabi ko, pero sa isip-isip ko, Papa Dudut, ay gusto ko din na si Jam ang maging first kiss ko. Akala ko noong una ay aalma si Jam, pero nagulat na lamang ako nang hawakan niya ang mukha ko. Walang ano-anong hinalikan niya ako, Papa Dudut. Hindi na ako tumutol dahil gusto ko din naman at 10 segundong nagdampi ang aming mga labi. Pero ramdam ko sa mga halik na yon na hindi na ako mahal ni Jam. Walang emosyon ang halik na yon at hindi gaya ng inaasahan ko. Para lang siyang humalik sa pader. Ang mas masakit pa ay matapos niya akong halikan ay tumayo siya at umalis at maluha-luha ako noon sa malamig na pakikitungo sa akin ni Jam. Noong hindi ko na kinayang pigilan ang pagluha ay mabilis akong tumayo at tumakbo pauwi sa bahay namin. Wala akong ginawa kundi ang humagulhol sa bahay namin. Nakatulong naman na walang tao kaya nailabas ko ang sama ng loob ko. Nakatulugan ko na ang pag-iyak at nagising ako sa sunod-sunod na katok. Georgia, nandiyan ka ba? Hindi ka ba sa bahay matutulog? Ang lola ko ang nasa labas. Sumagot na lamang ako noon na doon muna ako sa bahay matutulog. Mabuti na lamang at hindi na nangulit pa si lola. Kinabukasan ay nabalitaan kong umuwi na si Jam na hindi man lang niya ako kinausap. Siguro nga ay hindi talaga kami nakatadhana sa isa't isa. Iyon ay dahil magpinsang kami at kahit balik na rin namin ang mundo, hindi kami pwede para sa isa't isa. Pinilit kong makalimot at kung sino-sinong lalaki ang pinatulan ko. Pero alam ko ang limitasyon ko. Hanggang halik at yakap lang ang kaya kong ibigay. Nakipagbalikan din ako noon kay Kyle pero wala ring pinuntahan ng relasyon namin. Mabilis na lumipas ang araw, buwan at taon. College na ako noon sa isang sikat na universidad. Naging bulak-bulak ko noon at puro barkada ang inatupag ko kaya mababa din at halos bagsak na ang mga grades ko sa mga subjects. Pumapasok lang ako dahil ayokong maputulan ng allowance. Diretso na kasi noon ang mga padala ni mama kaya nagagawa ko na ang mga gustuhin ko. Anak, magpakatino ka naman. Alam mong tayong dalawa lang ang magtutulungan. Laging pakiusap noon sa akin ni mama. Oo ma, huwag kang mag-alala.
Sagot ko naman sa kanya kahit ang totoo ay napapariwara na ako. Nasa third year college na ako nang makilala ko si Chester. Kaibigan siya ng kasama ko sa apartment ko kaya lagi siyang nasa amin. May katangkaran si Chester, Papa Dudut, medyo maputi at chinito pero hindi siya kagwapuhan. May hawig sila ni Chito Miranda. Pilyo at palatawa si Chester dahilan para mahulog ako sa kanya. Hindi ko siya napansin noong una dahil hindi naman attractive. Pero nang makasama ko siya ay halos kabagin ako sa kakatawa. Naging kaibigan ko nga si Chester, Papa Dudut, at lagi kaming magkasama. Halos araw-araw siya sa apartment namin at madalas na naglalaro lang kami ng baraha o di kaya ay tinuturuan niya ako na maggitara. Hanggang sa tuluyan na niya akong niligawan. Sa huli ay sinagot ko na siya. At sa mga unang araw at buwan namin ay naging masaya ako noon sa piling niya. Pero kalaunan ay kalbaryo pala ang aabutin ko. Hiningi ni Chester ang pagkababae ko dahil ayoko nga sa premarital sex ay hindi naman ako pumayag. Yon ang halos araw-araw namin pinag-aawayan. Alam kong marami na siyang karanasan pagdating sa pisikal na pagpapakita ng pagmamahal kaya iniintindi ko na lamang siya. Isang araw, birthday ng kasama ko sa apartment, nag-inuman kami at napadami ako ng inom kaya naman nalasing ako. Nauna na akong pumasok noon sa kwarto ko dahil hindi ko na makayanan ng hilo. Hindi ko akalaing susunod pala sa akin si Chester. At doon niya ipinalasap sa akin ng napakaalab na halik na noong ko lamang naranasan. Aaminin ko, Papa Dudut, nadadala ko noon, Papa Dudut, dahil talagang magaling humalik si Chester. Napakabihasa niya sa paghalik kaya hindi lamang sa halikan ang naganap ng gabing yon. Kinuha niya ng gabing yon ng pinakaiingatan ko. 18 years old lamang ako noon, Papa Dudut. Sinubukan kong pigilan siya. Nagkapunit-punit na ang blouse ko pero hindi niya ako tinigilan. Hanggang sa igupo ng kanyang lakas ang aking paninindigan. Kung susumahin ay hindi ko ginusto ang nangyari pero walang maniniwala sa akin. Nang mga oras na yon ay hindi si Chester ang nakikita ko kundi isang mukha ng demonyo na lumapastangad sa aking pagkababae. Matapos niya akong maangkin ay umiiyak ako. Siya naman ay nakaupo lang sa gilid ng kama. Ano bang iniiyak mo, Georgia? Sarkastikong tanong niya. Pakasalan mo ko. Sambit ko habang lumuluha. Kasal? Hindi na uso yun ano? At saka hindi naman ako nakauna sa iyo eh. Hindi totoo yan. Alam ko na alam mo na ikaw ang nakauna sa akin. Kaya wag mo kong gawan ng kwento. Sagot ko naman sa kanya. Sige na, matulog ka na. Maikling tugon niya at iniwan niya ako sa kwarto. Tinuloy niya ang pakikipag-inuman at dinig ko pa ang tawanan nila noon sa labas. Alam kong ikinuwento niya ang nangyari sa amin dahil dinig ko ang pagtawag sa kanya ng idol. Kasabay ng malakas na tawanan. Abukasan ay masakit ang buong katawan ko. Alam ko na ang dahilan dahil doon ay tinawagan ko si Chester ngunit hindi siya sumasagot. Natatakot ako noon na matapos niya akong makuha ay iwanan lamang niya ako ng basta. Chester, magkita tayo please. Gusto kitang makita, pagmamakaawa ko. Katangahan man pero ako ang naghabol kay Chester, Papa Dudut. Kahit pa nasasaktan ako sa paulit-ulit na pag-iwas niya sa akin. Dahil hindi niya ako sinasagot sa mga text at tawag ko ay nagpa siya akong puntahan siya at naabutan ko siya sa kwarto niya na natutulog. Ginising ko siya at nag-usap kaming dalawa. Esther, ano ba? Ganon-ganon na lang yun? Sumbat ko at tinignan niya ako ng masama bago nagsalita. Tapusin na natin to, Georgia. Ang boring mong girlfriend. Ang sabi niya. Pero Chester, huwag ka namang ganyan. Naluluhang sabi ko. Kung mahal mo ko, hindi mo ko susumbatan sa mga nagawa ko. Pero hindi kita pipilitin pang ibigay sa akin ulit yan. Umuwi ka na
At kahit huwag ka nang magpakita sa akin. Aniya bago muling humiga at nagtalukbong. Hindi lang ikaw ang babae. Dinig ko pang sabi niya. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko noon, Papa Dudut. Hindi ko kakayanin kapag nawala sa akin si Chester kaya kahit labag sa kalooban ko ay humiga ako sa tabi niya. Pumapayag na ako. Mahinang sabi ko. Ang nasa isip ko noon ay bakit pa ako magpapakipot? Nakuha na rin naman niya ako. Ano pang ipagdadamot ko? Nagali siya ng kumot at nakangisi. Gusto mo din naman pala eh. Pakipot ka pa? Aniya sabay hila sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin noon, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang tanggalin ang aking mga suot at habang ginagawa niya yon ay pakiramdam ko ay unti-unti ding naglalaho ang respeto ko sa aking sarili. Simula noon ay lagi naming ginagawa yon at aaminin kong parang aadik din ako sa mga bagay na yon. Lahat ng gustong mangyari ni Chester, Papa Dudut ay sinusunod ko. Huwag lang niya akong iwanan. Nang mga panahong ginagawa namin yon ay ramdam ko na hindi ako mahal ni Chester, na katawan ko lang ang tanging bagay na gusto niya. Hindi pa siya naniniwala na siyang nakauna sa akin, Papa Dudut. Makailang beses din siyang nakipaghiwalay sa akin ngunit nagmamakaawa ako na wag niya akong iwanan. Pakiramdam ko noon ay isa akong asong palaboy na kaawa-awa. At dahil nga sa takot na iwanan niya ako ay naisipan kong magpabuntis. Hindi ako gumamit ng anumang contraceptive kahit pa utos ni Chester yon. Akala ko kasi kapag nagpabuntis ako at magkaanak kami ay hindi na niya maiisipang pang iwanan ako. Nabubuo na kami ng masayang pamilya. Pero isa pala yung malaking pagkakamali. Natupad ang plano ko, Papa Dudut, ang mabuntis ni Chester. Pero nang sabihin ko yon sa kanya ay baliktad ang reaksyon niya sa inaasahan ko. Bakit ka buntis? Hindi ka ba nag-iingat? Sigaw niya. Di ko alam. Baka hindi tumalab. Pa-inosenteng sagot ko. Baka naman hindi sa akin yan. Malay ko ba kung meron kang iba? Malinis ang konsensya ko, Chester. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Sagot ko. Hindi pwede yan. Huwag na huwag mong itutuloy yan. Aniya at natigilan ako sa mga sinabi niyang yon. Ni sa hinagap ay hindi ko yon inaasahan. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Anak natin to, Chester. Ang sabi ko pero bigla na lamang niya akong sinakal. Kung hindi ka susunod sa mga sinasabi ko, mapipilitan akong iwanan ka. Aniya sabay tulak sa akin. Naiwan akong humahagulhol noon at hindi ko lubos maisip na ganon ang kahihinatnan ng plano ko. Inakala kong makakabuti yon sa relasyon namin ni Chester pero nakasama pa pala. Sa mga barkada ako noon lumapit at sinabi ko ang pinagdadaanan ko kay Chester. Ang mga pananakit at panloloko niya sa akin pera lamang ang pagdadalang tao ko. Ano ka ba, Georgia? Kung ako sa'yo makipaghiwalay na ako sa lalaking yan eh. Ang payo sa akin noon ni Merla. Pero siya ang unang nakakuha sa akin. Gusto ko siya na ang mapangasawa ko. Ang sabi ko. Hindi na uso ngayon yung ganyan na kung sinong nakauna ay yun ang dapat ang mapangasawa. Wala kang mapapala sa prinsipyong yan. Hindi basihan yan ang pagmamahal. Kung ako sa'yo, iwalayan mo na siya at humanap ka ng lalaking magmamahal at rerespetuhin ka. Sa mga barkada ako noon lumapit at sinabi ko ang pinagdadaanan ko kay Chester. Ang mga pananakit at panloloko niya sa akin pera lamang ang pagdadalang tao ko. Ano ka ba, Georgia? Kung ako sa'yo makipaghiwalay na ako sa lalaking yan eh. Ang payo sa akin noon ni Merla. Pero siya ang unang nakakuha sa akin. Gusto ko siya na ang mapangasawa ko. Ang sabi ko. Hindi na uso ngayon yung ganyan na kung sinong nakauna ay yun ang dapat ang mapangasawa. Wala kang mapapala sa prinsipyong yan. Hindi basihan yan ang pagmamahal. Kung ako sa'yo,
Hiwalayan mo na siya at humanap ka ng lalaking magmamahal at rerespetuhin ka. Ang sabi pa ni Merla. Pero madumi na ako eh. At si Chester ang dapat na managot sa pagiging madumi ko. Wala nang tatanggap pa sa akin. Ang sabi ko habang napapaluha dahil sa pagiging martir ko. Nangyari sa pagbibigay sa akin ng payo ng mga kaibigan ko, Papa Dudut. Oo, nagpakatanga ako dahil sa prinsipyo ko na ngayon ay pinagsisisihan ko. Nabuntis nga ako ni Chester pero wala siyang balak na panagutan ako. At ang balalapan niya ay gusto pa niyang ipalaglag ko ang dinadala ko. Gulong-gulo ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko at hindi ko gustong ipaalam ito kay Mama at sa lolo at lola ko dahil alam kong magagalit sila sa akin at hindi ko kailangan yon sa ngayon. Masakit man pero pinili kong sumunod sa kagustuhan ni Chester. Nagawa kong isakripisyo ang buhay ng magiging anak namin para hindi niya ako iwanan. Ayaw ko nang idetalye kung paano namin ginawa yon basta dinala ko ni Chester sa isang matanda at doon nga nangyari ang isang bagay na habang buhay kong pinagsisisihan. Ang sakit-sakit isipin, Papa Dudut, na nagawa ko yon sa sarili kong laman at dugo. Pero ng mga panahong yon ay sobra kong bulag sa pagmamahal ko kay Chester. Ang sabi ko noon ay nag-iisa lamang si Chester at maaring magkaanak naman akong muli sa tamang panahon. Yon ang akala ko, Papa Dudut, dahil sa paglipas ng panahon ay iiwanan din pala ako ni Chester. Nagpakatanga ko. Kahit na harap-harapan na niya akong sinasaktan ay nagagawa ko pa rin siyang ipaglaban. Ilang babae nang napatunayan kong syota niya at umaamin pa siya pero hindi ako natitibag. Hanggang sa siya na mismo ang lumayo sa akin. Nagmakaawa ako at lumuhod pa nga ako sa harapan niya para hindi niya ako iwanan. Pero tiniis niya ako at tuluyan niya akong iniwan. Sinubukan kong mag-move on at hindi ko na ginustong pumasok pa sa isang relasyong muli. Pinanindigan ko ang prinsipyo kong si Chester na ang una at huli dahil siyang nakakuha ng pagkababae ko. Hindi ko nagugustuhin pang magmahal ng iba. Lalo na ang muling pagsuong sa apoy at husgahan akong isang maduming babae. Ging miserable ang buhay ko, Papa Dudut. Napabayaan ko ang pag-aaral ko at na-disappoint ko ang pamilya ko, lalo na si Mama na nagpapakahirap pa rin sa abroad. Hiyang-hiya ako noon at pinili na ni Mama na umuwi na lamang para tulungan ako makabangon muli. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang mga nangyari sa akin. May malaki din naman siyang ipon kaya nakapagpatayo siya ng mini grocery sa bayan namin. Di muna ako tumuloy sa pag-aaral at tinulungan ko muna siya sa negosyo namin. Nagpatuloy ako sa buhay ko kahit pa para na akong patay. Alam kong hindi ako magiging masaya dahil sa desisyon na magpahanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Kung sana ay hindi ko na lang sinunod ang prinsipyo ko, masaya sana ako ngayon at patatawaran naman siguro ako ng Diyos. Pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ilang taon nang lumipas at kinausap ako ng mama ko na magpatuloy na ako sa pag-aaral. Sayang naman daw dahil isang taon na lamang at magtatapos na ako. Sa loob ng ilang taon ay punong-puno ako ng pagsisisi. Pero kahit kailan ay hindi ako iniwan ni Mama. Paulit-ulit niya akong iniintindi. At dahil doon ay ginusto kong makabawi. Bumalik nga ako sa pag-aaral, Papa Dudut. Puro aral lang ang inatupag ko. Kahit maraming nagpapahangin sa akin ay wala akong pinapansin. At hindi ko nagugustuhing muling magmahal at masaktan. Hanggang sa magtapos ako sa aking napiling kurso. Sa mga sumunod na taon ay nakapasok ako ng trabaho sa isang pribadong kumpanya. Doon ko nakilala ang asawa ko ngayon. Walang iba kundi si Ramon. Sa katabing establishment siya nagtatrabaho bilang assistant manager. Noong una ay hindi ko pinapansin si Ramon dahil nga ayaw ko nang magmahal. Hindi kagwapuhan si Ramon pero napakabait niya.
Siya yung tipo ng lalaking gugustuhing mapangasawa ng isang nag-iisip na babae. Ilang taon din siyang nangulit sa akin, pati mama ko ay niligawan din niya hanggang hindi ko na napigilan ang damdamin ko, Papa Dudut. Si Ramon ang dahilan para maniwala akong muli sa pag-ibig. Eksaktong 1 taon kaming magkasintahan ni Ramon noong mag-propose siya sa akin. Maligaya ko noon dahil siya ang gusto kong mapangasawa habang buhay. 3 months lang ang lumipas ay nagpakasal na kami ni Ramon. Simple ang kasal. Walang secondary sponsors at sa mismong reception din ginawa ang kasal. 27 na kami pareho noon at ayaw ko nang madami pang kung ano-ano sa kasal namin. Papa Dudut, ang tanging hiling ko lang ay magkaroon ng masayang pamilya. Pangarap ko yon dahil hindi ko yon naranasan. Oo, nandyan ang mama ko, pero si Papa tuluyan na kaming nakakalimutan. Ang balita ko ay nagsasama na sila ni Papa at may mga anak na rin sila. Napakabait ng asawa ko. Oo, pero may kulang. Sa 5 taon naming pagsasama ay wala pa rin kaming anak. Kung kani-kanino na kami nagpatingin, nagawa na namin lahat ng advice sa amin ng mga matatanda at napuntahan na namin lahat ng simbahan, pero hindi pa rin ako mabuntis-buntis. Walang diferensya kay Ramon at alam kong ganun din sa akin dahil minsan na akong nabuntis. Pero bakit ngayon na handa na akong maging ina ay hindi kami nabibiyayaan? Alam kong malaki ang kasalanan ko, Papa Dudut. Marahil ay pinaparusahan ako ng Diyos dahil sa nagawa ko noon. Minsan na akong biniyayaan pero sinayang ko ang biyayang yon. Wala akong inilihim sa asawa ko, Papa Dudut. Alam niya ang nakaraan ko, pero sa kabila ng lahat ng yon ay tinatanggap niya ako. Manalig lang tayo, Han. Darating din ang biyaya sa atin. Sinusubukan lang niya kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Madalas niyang sabihin sa akin, lalo na kapag umiiyak ako dahil sa labis na pagsisisi. Sana nga ay mapatawad ako ng Diyos. Isinusumpa kong pinagsisisihan ko ang nagawa kong yon. Ang sabi ko sa kanya, patawarin mo ang sarili mo para mas maluwag ang pagtanggap mo sa iyong pagkakamali. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Nandito lang ako. Kahit na hindi tayo mabiyayaan ng anak, ipinapangako kong hindi ka mag-iisa. Aniya na nagpaiyak sa akin. Mahigpit niya akong niyakap ng puno ng pagmamahal. Alam kong mahaba-haba pa ang paghihintay naming mag-asawa. Isa lang ang sigurado ko, Papa Dudut. Hindi kami mawawala ng pag-asa. Kasangga ko ang asawa ko sa pagsubok na ito. Sa mga kabarangay natin na mga masugid na tagapakinig ng programang Barangay Love Stories, tulungan niyo sana kami magdasal na sana'y balang araw mabiyayaan kami ng isang anghel. Pagdating ng araw na yon ay pinapangako kong ibubuhos ko lahat ng pagmamahal at pag-aaruga. Magiging isa akong mabuting ina. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa mo ng aking kwento. Sa mga tagapakinig ay magsilbisa ng aral ang kwentong ito, na sana kapag binayaan tayo ng isang bagay, pagkaingatan natin to. Huwag mong bibitawan dahil baka sa huli kapag inaasam-asam mo na ay hindi na makakamtan pa. Muli maraming salamat. Nagmamahal ang inyong kabarangay, Georgia. Maraming salamat sa iyo, Georgia, sa pagbabahagi ng iyong Barangay Love Stories. Alam ko na hindi madali para sa iyo na kalimutan ang iyong nakaraan. Lalo na at labis ang iyong pagsisisi sa mga nangyari. Pero tulad ng sinabi ng iyong asawa, simulan mong patawarin ang iyong sarili. Nang sa ganoon ay mas mapabilis ang paghilom ng sugat na meron ka sa puso mo. Patuloy kang manalig at manampalataya na balang araw matutupad din ang inyong inaasam. Ang kwentong inyong napakinggan ay muling isinalin para sa radyo ni Florence Reyes. Ang ating theme song na Alaala ay inawit naman ni Jimmy Jurado. Ang Barangay Love Stories ay napapakinggan sa buong Pilipinas
sa mga barangay FM stations at ganoon din sa abroad sa GMA Pinoy TV. Para makapag-download ng libre ng inyong mga napakinggang kwento, hanapin lamang ang www.gmanetwork.com/BLS Podcast Guide para maituro namin sa inyo ang paraan ng pagda-download. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.